Male-maletang kwento, male-maletang kasinungalingan. Hello everyone! Welcome for another episode of Conservative PH Vibe. Bago natin pag-usapan ang maleta saga ng mga obstructionists, ating munang bigyang pansin ang request ni Bato de la Rosa na gamitin raw ang Senate Mansion sa Baguio City ng kanyang pamilya. Ito ay nagsulat siya kay Vicente Soto, sa Senate President, na kung po pwede raw pong gamitin ng kanyang pamilya ang Senate Mansion habang idinaraos ang isang shooting event sa Baguio City. Ang tindi. Matindi rin itong si Bato de la Rosa. Imagine, hindi ka na pumapasok sa trabaho mo tapos manghihingi ka pa ng pabor para gamitin ang pasilidad. Ang pasilidad ng Senado. Anyways, in reference to Bato de la Rosa, who is actively hiding right now dahil takot siya sa ICC, meron ding mainit-init na issue na hinaharap itong si Marco Beta, ang kanyang tinatawag na SOSE Exal-N discrepancy. Kung yun napag-alaman ang privilege speech ni Ping Lacson, kasi ang palusot daw nitong si Marcoleta sa kanyang SOSE, ay hindi na raw niya inilagay yung mga contributors niya kasi nagbigay daw yon bago ang kampanya or bago ang eleksyon. Now, sabi nga ni Ping Lacson, pasok ito sa banga ng bribery. Indirect bribery. Bribery. Yon. Indirect bribery. So, madalit sabi, nung kongresista pa tong si Marcoleta ay tumanggap siya ng pabor, ng donasyon kapalit ng utang na loob. Now, puntahan na natin yung issue ng maleta saga ng mga obstructionists at panoorin natin ang press conference ni Ombudsman Boying Remulla. There was a delivery done of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, one of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that was that, but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. May nabalitaan po ako na ang gumagalaw sa likod ng 18 Marines ay itong si Aling Maliit. Ito ay napanood ko lamang sa interview kay Sen Edu. Sinabi niya na obviously si Aling Maliit ang gumagalaw sa lahat ng nangyayari ngayon. It's because tauhan niya itong si Esperon at saka si Mike Defensor. Diba? So, ano ang butas ng kwento ng 18 na Marites? Ang butas ganito. Napakasimple lang. Yung 18 na nagsasabing sila ang bagman ng mga kongresista at ni Marcos,
ang kanilang mga kwento ay hindi magkakatugma. Kumbaga sa larong baraha, hindi siya unggoy-unggoy. Hindi siya magkakapares, hindi magkakatugma ang kwento. Lumalabas ngayon, parang nagsisinungaling itong 18 marites na to. Not only that, yung kredibilidad ng 18 Marines, some of them, they have active criminal case. Kung may active criminal case to mga ito, bakit hindi pa sila hinuhuli ng pulisya? Not unless kung siguro nakapagpiyansa siguro sila. Pero anyways, baka sabihin na naman ng mga DDFs dyan na kinakarakter assassinate natin ang kredibilidad ng 18 Marines. Pero mag-stick tayo dun sa kanilang mga inconsistency. Okay? Kaya pala nagkakaroon ng mga inconsistency. Ayon kay Boying Remulla, some of the photo na ipinakita sa kanya was taken before 2022, which is yung mga ibang eksena ron ay eksena no, ang speaker pa lang ay itong si Velasco. Okay? Itong si Velasco, ito yung ito yata yung aso yata to ni Sara. Or aso yata to ni Sara itong si Velasco. So madalit sabi, ang tinatawag nilang Maleta Saga ay hindi nag-umpisa sa panahon ni Marcos Jr., kundi nag-umpisa ito sa panahon ni Papa Rudy. Ito ang problema sa inyong mga DDS. Labas kayo ng labas ng mga kwento na hindi nyo kayang panindigan. Maglabas man kayo ng mga kwento, bandang huli, naduduro. Bakit? Kasi purong kasinungalingan. Naglabas kayo ng pulburon video, nadali, di ba? Naglabas kayo ng alam mo yon, yung video na si Bongbong Marcos at si Lisa, alam mo na, ayaw ko pakita kasi it's against the policy o community guidelines ng YouTube. Nadurog ulit. Ngayon, eto na naman. Hindi pa pala yun. Kay Gutesa. Di ba? Nasaan na nga pala si Gutesa? Nasaan na pala si Gutesa? Nawawala, di ba? Kung talagang kaya niyang panindigan yung kanyang sinabi sa Senado, dapat lalabas ka kasi magiging hero ka eh. Pero no, since you are just one of those, those utusan ni Mike Defensor para gumawa ng eksena sa Senado, wala kang bayag o wala kang paninindigan sa lahat ng iyong sinasabi. The fact na finorge mo yung notary ng statement mo, sabog na yung kwento. Siguro doon siguro natakot si Gutesa na lumabas kasi alam niya magigisa siya eh. Magigisa siya ng Senado, magigisa siya ng media dahil dun sa issue na yon. So to make things in a safe to save their butt, okay? Sa usapin na ito, itinago na lamang nila itong si Gutesa. Di ba? Not only that, naglabas na naman sila itong mga 18 Marines nga na to na lahat ng kwento nila ay hindi magkakatugma. There's one yung kanilang unang in press conference sa sinabi nila na 5 maleta daw ang dinala nila somewhere in Ilocos. At nung in-interview na sila ni Jessica Soho, sabi nila 3 daw. Tapos nung sa press conference, idinawit nila itong si Trillanes tungkol sa $2 million daw. Pero doon kay Karen Davila,
wala naman daw siyang sinasabing gano'n. Para nagkamali lang daw siya. Tapos dun sa yung abogado. Tapos yung kay De Lima, meron daw paper bag na binigay kay De Lima, halagang mga 15 million daw o 2 million. Tapos pagdating doon sa interview niya sa TV, wala naman daw siya sinasabing gano'n. At nagkamali daw siya, yung abogado, sa paglagay ng pangalan ni Leila De Lima doon sa affidavit nila. So, alam mo niya yun, maraming butas ang kwento. Pag maraming butas, ano ibig sabihin nun? Tingnan, pag maraming butas ay purong kasinungalingan lamang po. Kasi kung nagsasabi po talaga kayo ng katotohanan, okay? Kahit ikutin mo pa ang tanong, iisa pa rin ang sagot. Okay? Now, abangan natin yung kasi I think maglalabas ng yung paano na imbestiga ang 18 marites ng ombudsman at saka ng NBI, kasi may collaboration na sila between NBI and ombudsman. They're helping each other to prove kung tama ba or tamang kasinungalingan lang talaga yung sinasabi ng 18 marites. And in addition to that, okay, yung decision ng COMELEC ay ilalabas na rin nila one of these days regarding dun sa sose ni Marcoleta. Alam mo, sa totoo lang, either way, walang lusot itong si Marcoleta Kasi kung nagsinungaling siya sa sose niya, pwede siyang matsugi. Diba? Pero pag sinabi niya tama yung sose niya, pero nakatanggap siya at nakatanggap siya ng donasyon at babayaran na lamang niya sa pamamagitan ng utang na loob, may problema pa rin tong si Marcoleta. Marcoleta, bida ang saya! Alright, hanggang dito na lamang po muna ang ating video for today. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell upang sa ganun ay ma-notify po kayo pag may bago po tayong video tulad nito. Maraming salamat po muli. And for God be the glory. Babush!